usa ka chapter, pila ka verses, 1, 2, 3, 4, upat ka mga bersikulo nga gitagag emphasis sa writer sa the book of Samuel ang pulong pagpakabait. Makapasar ba ng istorya nimo? Importante nga wa tay gi-reject ng pinadayag. Sige. Nai mo basa? May gisorte mo ba no? 14 sa 14, 18, 14. And David behaved himself wisely in all his ways. Kay in all man his ways, nagpasabot, nagmatngon si David. Kung sa tanan nimong mga pamaagi, nagbinatasan kag maayo, nagpasabot, imo ginagitaga ang gyog. Focus. Imo ginagitaga ang pagtagan nga dako. Diba? Unya, ang Diyos, ang the Lord, and the Lord was with him. Di lang di ay doktrina, di lang di ayon sa pagbinatasan. Nagpakabait si David sa lahat ng kanyang kilos at ang Panginoon ay sumasa kanya. 15. At nang makita ni Saul na siya nagpakabait, siya ay natakot sa kanya. Pag binatasan lang tarong, nahadlok si Saul. Grabe! Dili, wa siya nahadlok sa abilidad ni David. Wa gisuwat, wa siya nahadlok sa paghinumdom sa pagpatay ni David kag Goliath. Sa aktualmente ni anang panahon lang si David nagbinatasan og buutan sa ihang panimalay, mao'y nahadlukan ni Saul diha kang David. Kita ninyo? Luksod na sa 30. Tanawa lang ng mga Bible verses. Nang magkagayoy lumalabas ang mga pangulo ng mga Pilisteo at nangyari na sa tuwing sila'y lumalabas ay nagpakabait si David kaysa lahat ng mga lingkod ni Saul. At sa gayon, ang kanyang pangalan ay lalong na mahal. Kanindot mga. Samot bang napamahal sa mga tao ang ngalan ni David, tungkol siya kita-kitang maayong pagbinatasan. Dili inisog sa bagay, may rason siyang inisog siya. Kadumdum mo ha, gihagit mong Goliath, uk mong kanan, wahay nakasokol. Pero inyo nasaksyan kung itong lugiusan ako paglunggo ang iyang ulo. Kung di na mao ang hinungdan kanong sila, nahadlok ang David. O napamahal si David nga tunil, kundi ang ihang pagbinatasan. How wonderful this thing called good behavior is. Okay? Ako siyang, pungko sa mga kaniyot, pagkisunan. Ako ang basahon ang definition sa dictionary sa behavior, mao ni, the way in which someone conducts oneself or behave. Ang behavior di ay, mao ang, ano sa to? Ang paagi kung saan ang usa ka tao nagalihok o nagaginawi. Ang nakanindot nini kay Doy niya si John Mark ako ang umagad. Asa ka si John Mark? Science teacher man ni siya. Science. Unsa na lang pronounce na? Science. Ma-conscious ko sa akong panahon, science gyud na. Karon ino lang science. Murag sign bang sinyal ya. Sige na lang, nakasabot mo sa akong ipasabot. Ang science na sila'y lain nga pag-describe sa behavior. Kaya doon na may biblical definition na apoy scientific explanation. Doon na apoy klaseng anggulo sa pag-describe sa behavior. Ngayon. They tested the behavior of various metals under heat and pressure. Bisan day kining mga butang walay kinabuhi, doon na apoy behavior. Una-unalan niyo mga hinigugma, bisag mga butang, dili tao ha, doon ay mga behavior. Bisan mga katamnan, may behavior. Anad ko anak kay taga-uma ko, nagdako ko sa uma, kaysa nakailag kiti-kiti. Sa mga Ilonggo, huya-huya. Kadumdum ka mo, may tanom na sa uma nga, huya-huya. Imo lang hikap, kuan ka na siya, kanang display gina ang yung mga dahon. Anak gina.
Hayag yun na, hayag yun ipakita sa publiko ang iyang pagka-siya. Ana na tanan, on display. Pero hinalig imo ng hikapon, dayog. Kasi tawag anak, dahil kiuom. Muna iyang behavior. Muna kita huya-huya, tingali sa Ilonggo. Kaya kasabot ko kung huya, uwaw man na. Maulawon kayo. Pakita-kita sa siyang kadindo, siyang pagka-healthy, siyang mga dahon, ang iyang pagka-green in color. Pero imong hikapon na siyang ana, uwaw lang siya. Muna iyang behavior. O siya kayong kung maayo pang, hinoon mo sobrahan po o pagka-huya-huya. Di po po maayo, pero kadang wala po kay huya, wala po nindot, ana. May uwaw nito, ano, tanawara. Mayo pang huya-huya ni mo. Unsa pag yung arit na sa umang butang, kandila. Di ba ang kandila doon na may behavior? Pag makadoon siyang init, mo react siya. Kaya ang behavior, reaction ni mo na sa action sa uban. Nakatulog ko rin kadiyot, kaya na sa tinulong nga, the reaction to an action. Si David, iya po lang ipakita. Ginsulto siya, giabusaran siya, gilabayan siya ang mga yabok. Hari ang nagbuhat, ahawra itong common nga Israelita. Pagkakita sa mga taong David, usa siyang mga dagkog ranggo siyang military, nananghid sa hari. Mahal nga hari, tuguti ko kay putla na kong liog ning iro ni. Sugod na pamuyayaw. Anong iya mang buhatan ka? Hari ka. Pero may si David kang, I think si Joa ba to? O si Abisay ba to? Sagdila na siya sa Jimmy. Kinsay na sayod, gisugo na siya ni Jehovah. Hinumunumin ninyo. Si Absalom gani nga akong anak, gikan yun sa ako yung lawas, nakako gani pagsokol na ako. Kaya mamutong panahon na sa kudita nga gihimo ni, gistage ni Absalom. Kanong-nong ni anak. So si David o sa gikatawag yun nga, di lang nga deep in revelation, kamauging mo control bisag sa gagmayng butang. Daan pa siyang gisoklan na siyang anak, pwede niyang i-welcome ang stressful nga kondisyon sa iyong una-una. Pero kamaugyan mo siyang muhatag og judgment. Ayaw, akong anak, misokol gina ko, kana pang di makabuhat. Okay siya na saan, gisugo siya ni Jehovah. You see, so, reaction. Behavior na mo na ang imong mga reaction sa mga action sa bang tao. Makaulawan ka, insultuhon ka, butang-butangan ka. Bilang Christian ta, doon na tayo kanang gigamit sa kalibutan nga protocol. Doon na gihapoy kasulatan nga maghadag na to instruction o giya how to react on those actions. Those are Christian behavior. Ang kandila matunaw sa sobrang init. Di man niya na mabihib ang putaw. Mainit lang ang putaw pero dili ka niya ka pa tunaw kung ang imong kainit, dili sobra sa iyang kapasidad. Pero ang kandila, gamay lang init dahil kalumay. Mura yung anak gano'n, kita, o di tayo magpakalig-on, magpakatig-as at tumuruganan, lumay din ta. We behave like candles. Okay? Now, karon, wag yan po manono. Kaya wala, ako nang angan-anganon. Kahit pag dismil, magpugsan kita dayog tindog kay sa pagkakasuwag doon ng mga sige, ako na lang i-show ng quotation sa prophet na doon mga doon na ba ipagsulti ang prophet na parting behavior? Ang Biblia man itong giuna, pagbasa. New Testament ta, antes ko mabasa ng sulti ang Biblia ng aris sa New Testament. Unang Timoteo 3:2. Unang Timoteo 3:2. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Sige, English ba man basa? A bishop then must be blameless, husband of one wife, vigilant, good behavior. Of good behavior.
ang bisap, ang manugdumalag simbahan, kinanglan of good behavior, mahinahon, na, kanang ibang usahay ba kanang, labi na kanang mga problema, simbahan, mga young people, pasaway, usahay ba, muriak na yun ka, kaagyan ako, dugay-dugay, nagutagong na himong inyong alagad, pero madunduman ganon ako ni nga mga togo ni Pablo, makonsider na yun ko, basig sobra na akong reaksyon. Sabi niya ito, pagsugin ako, pagkabati isang pastor naman naghihimo sa kami, hindi na pagdugay, excommunicate Gidugangan pag ginanaan nga ko ang mga na aksyon na kakuan huna-huna, ito tinunod ko lang gini. Pero ako gigitag-agbi ang panahon niya, hiskot po nagkiksunan, pero mao magikantuan ani, lagpot magining tuhanan ni. Pero sa akong ginahuna siya, akong gipasunaid. Simple lang na ang pagkatarungan sa atong katigulangan nga pasunaid. Unsa si Cebuano pasunaid gani? Walay. Ingkog ako abining anak. Patay na ko nga amahan. Ako pong asawa po, wala po wala po doon na po yung mga tolerance pag-alagad. Isa na malay mugay sa akong anak. Ikaw mauning tawha na. So, imbis ni sa sikwayon, angay ning sagupon. Di. Kailangan ako siya allowance. So, kad ni Anto hantod karon, namati man na siya, kadako siyang nabuhat ngadto sa Ginoo. Dili nako ngadto sa ministeryo. Nakabenepisyo ko. Makahuna-una kay kulon tudloy gimi Ginoon saon paghimo ning mga butanga. Kay usahan murag na sobrahan na lang sa mga doktrina, mga mysteries ug maayo lagi na all the time. Pero doon ay mga area of responsibility, doon ay mga area in the function in the body, itong Pablo nga, in the house of God, which is the pillar and ground of truth. Nga dili doctrine ang bulong kundi wisdom how to deal and manage. Behavior. So ina na ang obispo, ang pastor, o uban nga nag-handle of spiritual ministry. Dapat may naay good behavior. Unang Titos 2. Titos na, di apag yun, Titos. Mga togo ni Pablo, dili unsa nga tao ang naggamit ini nga mga laygay. Apostle Paul, Titos 2. Uno nga to 3, permane. Grave, temperate, sound in faith, charity, in patience. Aged women likewise, that they be in behavior as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things. May Cebuano, kahit niya may mga Cebuano dire, nga ilaging madunggan si imdaunggan ang pinulungan nga ilang nasabtan. Para ato mabatsagan ang impact sa buod ni Pablo itudlo. Ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling. Si Titos na po niyang giingnan. Batanon niya po ni. Ganina si Timoteo, batanon po to. Na ang matatandang lalaki ay maging mapagpigil. Mahusay, mahinahon ang pag-iisip. Magagaling na pananampalataya at pag-ibig sa pagtitiis. Sa laki na, sa mga babae sa simbahan, sa iglesia, na gayon din ang matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos, hindi palabintangin. Katulad dili, mabutang-butangon. O Kristohano, kadi ka mabutang-butangon. Usahay, masipyat na taan eh. Atong mga timbang, atong butang-butangan, ikaw ray nasipyat, gibutang ni mo diha. Nalimot ka, nadaan mo, di napit na si mong balay, inya imong nabutang, di na ni mo malukit. Muingon ka na ba, sige hiraptan sa kong timbang? Naay makaso, ingon ana. Angay lang tagdon, gitudlo na si Biblia. Dili mapalabintangin, dili mabutang-butangon. Tungod kayo ka maana diha nga area, madaot imong image sa imong isikatao. Didoso nito butang-butangon. Wag na mahilabot yung timbang, siya ray magsigig. Duda nga wa man tarong man ang tao ng iyang timbang na babasag yun. Dili pala bintangin.
I think na pala bintangin, dili mabutang-butang no? Bintang, pagbibintang man sa Tagalog. Padayon to. Ni papaalipin man sa maraming alak. Dili pala hubog. Of course, di lang babae, pati laki. Oh. Mga guro ng kabutihan. Tanawa ra. Sige, maaari lang ko sa quotation sa prophet. Ay mukanta ta, timing guro maabot siya, Gideon. Uy, obra no na yung taon. Pamilawan ninyo. God's behavior is His person. Quotation eh. God's person, God's behavior is His person. Ang pamatasan sa Diyos, mawang yang persona. O unsang iyang persona, unsang iyang kinaiya, o unsa siya, iyang ginapakilala, iyang gipaila, sa iyang pag-uugali, sa iyang pamatasan, sa iyang mga aksyon, sa iyang mga reaksyon. Diyos siya sa hostisya, patas siyang model sa mga tao. Muna na kaingon si Branham. Kung kining panahon na dili ni hukman sa Diyos, mapugsan siyang iyang bangunon ang mga tagasuduwag gumura, kaysa una sa ilang pagkadautan, iyang gipanag kalayo, gisunog, gigunaw sa lupa. Kanyang ginunaw yung dalawang malalaking syudad dati. Tungod siya gods of justice. Di siya mosugot ng iyang pagkamatarong, kanunay na lang insultohon sa mga tao, pagmata sa buntag, ang gipunayag buhat pos na kadautan. Hantod pagkagabi, pag-inugma ba o gihapon. So, abot ang panahon kalang gingon ba nga, napuno na ang gantangan sa pailob sa Diyos, gihukman silang kalayo. That is God's behavior. That is God's nature. He hates sin. He punished iniquities. Pero pag hinulsol ka, King Manasseh, gikuto Brad Pitt gapon, King Manasseh to Brad Pitt. Hilabihan kadaotan ng hari. Gipabihag sa Dios sa mga Assyrianhon, gibilanggo dito sa lugar sa Assyrianhon, wa gipakaon, nagniwang parte naging lisura siyang kahimtang. Hari pa naman wa manaanal sa kalisdanan. Pero dito sa sulod sa bilangguan, hilabihan niyang pagbasol, hilabihan niyang paghinulsol, hilak siya, tawag siya sa Dios, suno lang siyang nahibawaan, mahinumduman pang unsa ang Dios. O niya, sumala, basahon, pero gisulti ko na tinuon na sa kronika. O sa hilabihan niyang paghinulsol, gipasaylo siya sa Dios, o gibalik siya ngadto sa lugar sa Jerusalem, o gipabalik pas pagkahari. Nakaingon gani ikaw pagsuwat gani sa mga libro, wa man gidetalye, pero nakaingon ko, may mga proseso gini, ang pagpagawas. Gibilanggo ka na, kaaway kang hari. O niya, makagawas ka. Giyon siya sa Dios, kaya sa Dios. Di na ko kinalang mahibalo sa detalye, nga naglangkom nining iyang deliverance out of the prison house. God is able to do the wonderful works. O niya, siyang pabalik dito. Sigurado doon na po na-occupy dito sa kingship, pagkahari sa Israel. But God's intention is to restore him back to his throne. Nahibalik si King Manasseh. That is God's reaction to a repentant heart. Pag maghinulsol ka, siguro dili sa kadako sa imong sala. Kaya sa Diyos pastawaron ang pinakadakong sala. Basta maghinulsol ka lang. Di, kaya mo di, ay, pasalamati dako ang Diyos di. Pagkanindutan Diyos, gibuhat sa Diyos kanimo. Nadaghan po ang na-bless sa blessing ay imong nadawat. Inana naman good ba? Di man ka mahimong blessing, awa makakadawat og blessing. Bisag sa financial, usawa man imong pagtabang. No wonder, Ephesians chapter 5, preparaban man Ephesians chapter 5, I think, chapter 4, verse 28. Let him that stole steal no more, but rather let him work with his hands, that he may have something to give to him that need it. Ang nangawat, dili na papagawato ni San Pablo, kundili magtrabaho sa iyang kamot sa butang maayo, aron aduna sa ikahatag sa nanginahanglan. Ang suwat ni Pablo sa Episyo, lawom kayo na, di niya gimension niya nga, there is only one body and one spirit, even as you are called in one hope of your calling. One Lord, 4:6, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all,
untrue all and in you all. Laom kay na, diha niya gimension ang mystery of the church being Jews and Gentiles put together. Yet, si Pablo wa mag-elaborate sa mysteries lang tanan. May adto siya sa mga practical and moralistic view of a Christian. Gani mo na, to be definite. Chapter 4, verse 28. Let him that stole, steal no more. Pagbasa na ko, sabi ko sa Pablo, nagpasabot ba nga dito sa Efeso, may mga magtotoong kawatan? Perhaps di maguraan na akto ha, pagsulat, nga magsinima na pa lang, may nakabot ni Pablo nga, balita nga dito sa simbahan sa Efeso may kagubot, kay may magtotoo ditong nangawat, kaubanan ra pong kawatan, nasa suwat mo, namintaha mo inyo ra pong kaubanan sa iglesia. Di mangguri na ang plasada hagoro, si Pablo na ibaw nga ang mga gipaliso sa Efeso, mga converted, mga former nga mga kawatan, perhaps sa butang ba paghatag nila, pag-andam nga ang daang kinabuhi, dito lang ito kutob, mao nga iyang gisuwat. Siya nga nangawat, dili na papangawat, dili na mangawat. Oh. Basahon nimong entire chapter 4 hasta chapter 5. Puros mga practical guidelines sa behavioral aspect of a Christian life. Oh. Verse 22. Ephesians 5 na. That ye put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, I think, verse 23 na. O magpabago ka mo diha sa espiritu sa inyong mga una. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Unya na sa verse 25 na. Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Ay, mula di mayang paminahon. Sa kalawom na nato, tugnan tag di na magbinakak. Basig masyak mo. Pila ka adlaw sa tungtunga, o diin bang lugar makabati mo. Di mga kita nagbati-bati mo sa mihrabtanon. Pero usay may ingon-anan, maabot sa imong puder, ang balita, nga somewhere, and these particular people are in trouble. Kay dunay pagbinakak nga nahitabo, pagbutang-butang. So naalarma ko na, so that's why when I go back to the scriptures, nakaingon ko, dapat balanse di ay. Kay kita ba yato hinumdumang diin tagikan, mga hintil tagikanan. Ang mga hintil, mauna ang Ephesians 4:17 bermani. Ingon si Pablo, this I say therefore and testify in the Lord, bahitungod sa mga Gentiles na mo ng believer, that you walk not as other Gentiles walk in the vanity of their mind. Inana di ang mga hintil. Dason ngayon na. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God, through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. Basahan nyo sa Bisaya, kanindot kayo ng pagsultiha. Come on, ang may Bisaya di basahan ninyo, tuduhi. Na Bisaya di nga Bible? Oh, tuloy mo rin. Na managawi, kita mo. Walay kapuslanan nga panguna-una. Sige ha, padayon na brunoy. Nagduta. Ang ilang pagpanabot, gingit-gitan sila. Nahimulag gikan sa kinabuhi sa Diyos. Nahimulag. Tungod sa pagkaburong. Pagkaburong. Ang ignorance, burong, ignorance gani, wakibaw sa kamatuoran. Ignorance. Tungod sa pagkaburong nga naanaa kanila, gumikan sa katiga sa ilang kasing-kasing. Ang blindness katiga. Kini di ay bang tangit-ngit sa spiritual? Darkness in the spiritual sense is ignorance. Ignorant of deep things, ignorance of behavioral subjects. Mga pagbinatasan ng mga tulunan. Pagwa ka kahibaw, you are in darkness. You are blinded. Muna nga ikaw nga nagrasyahan, musabot ka na lang. Makapailob ka, makapasugnunoy ka.
Pero ang imong matong nanoroy, wala po niya ng kahibalo sa mga matured. Maulawan ka, naungon ka, muna, pabilib ka, inana ka, natanawa na din, nakaproblema ka because you miss to learn about these things about behavior. It's good to be deep in the Lord, pero ayaw po kalimting adunay mga basic instruction in the Bible, si Pablo mismo may nagsulat, or else they need not to be written if behavior is not important sa Christian life. Oh. Kaya pag yun, chapter 5, Ephesians, padayon sa chapter 5 ha, wa pag yun si Manono, benefit ngayon Manono ang mataas-taas ni. Be ye therefore followers of God as their children. Ang word ng followers, gisuwat na sa ubang translation, be ye therefore imitators of God as their children. Ingon nga mga pinalanggang anak sa Diyos, sundan ninyo ang Diyos, nga mga itong amahan. Imitate, follow. Mao man ang batang gamay, di ba? Ang batang gamay, mag-obra-obra ang amahan diya sa silong sa balay, magbisa kong kahoy, magunit og binangon, magbisa kong kahoy. Nagtanaw lang na, pero wakibaw, sa kadagan na siyang huna-huna. Kaya ang bata, good imitator, masuod-suod kining bata sa makitaan, pagtalikod sa amahan, nagisa ka lang sa balay, puli din ang bata, kuha din niya ang iyang binangon. Tigbas-tigbas, di ba na tinood? Di ba? Mauna ang bata na kinanglang model, not just verbal. Sige lang tudlo. O dong, palit itong sigarilyo dong. Palit mong bata. Dong, di ka manirilyo dong ha? Ya, tanong na. Di siya, itudlo niya yung bata, di manirilyo, iyang gisugo. Ya, may siya lang manabako. Sunda akong sulti, ayaw akong gibuhat. Muna mga unbelievers. Lain ang Biblia. Pag magsugo ka, mag-una kang magtuman. Parang imong pagpanudlo, masaligan. And walk in love as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Padayon, ano naman yan? Ang trabaho naman yan. Sunod-sunod ka versikulo. Verse 3 na. Karong kani kasunod na ta sa Ginoo. Kay anak man ta niya. Pero ingon si Pablo, sa kalawom sa mga doktrina ni Pablo sa Efeso, ingon siya, iya pong giingnan ang taga Efeso, apan ang but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be once named among you as become it saints. Si Buano? Ephesians 5:3. Apan ang pagkikhilawas o ang tanang kahugaw o kadalo ayaw gayud ninyo kini paghisguti. Sanglit di kini angay sa mga mahimong bulaan. Buting nun, kanang mga buhata, dili na naangayan nga ihingalan sa usa sa mga nabahimong balaan. Sa mga kutso-kutsiro. Di ba sa una, lakig babae, puros kutso-kutsiro, batanon, tigulang, gagawi kutso-kutso. O ikaw pining makatlagan ka kutso-kutso, isa itawag sa imo. Kutso-kutsiro. Ang context ni Pablo pag nahimo ka ng balaan, let it not be once name among you. Dili na pag ihingalan ni mong kutso-kutsiro ka. Ganahan kang mamina, usa ka believer, inong kutso-kutsiro man na si Brad, kutso-kutsira man na si Sis. Dili mabasol ang titila kay kapila na makaplagan by circumstances and happenings in the house of the Lord, in the church, nga na-involve ka sa mga kagubot, ikaw ang gisukaran sa istorya. Dili mo ni Pablo, hinganlan ka na nangalanang, kutso-kutsiro ka, kay kaniadto pa na suwa, baka mag-convert. Karon nahimo ka ng balaan, dili na naihingalan unta dapat, bisan sa usa nga nahimong balaan. Simple. Dinilaom pero victimized usay anak bisan mga believer. Dugang tagyod, neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. Ayaw ninyo gawiya ang kalawayan o ang sulting binuang o ang mahilas nga katistis, mga butang kini nga dili angay, kun dili himuay noon ninyo ang pagpasalamat.
So, di pwede nga ang Kristiyanon magsultig mga binuang, police looking, nor gisting. Kining word nga gisting o joking, dili na parehas. Grabe gining gisting. Kaya ang joking, kaya yung mga, joke lang. So ito, anak mo, ingo man ito, joke lang. Prank, mga joke man ka ng mga prank, tawag, kalibutan ka practice, anak. Gisting, gani, katistis na yun na. Kanang yun ba nga, labinag, mag-asawa. Oh, di ka dre, Brad. Nakitaan naman ka dito sa likuan. Kisa mo ito imong giagbayan di ay. Kaya naman ang asawa stupad. Mao na, suwito ko ni anak kay among balay. Adlaw, halos kada adlaw daghang mga tao. Kanunay ko makadugog anak sa mga unbelievers sa una. O pre, niya mas kumari. Kisa mo dito imong giagbayan dito pre sa kursingan pre. Na anak ba, mga muna gisting. Kanya sa mga tao po doon na sa mga angga-angga. Di mahingan sa ngalan, pero ako ang ingnon, akong uyuan. Tungod mahilig sa sugal, sing tawag sa asawa, may mutubag, ito naman dito sa Kasbalan ng sugal, baraha, gikuha ang trangka sa portahan, kada bang abintana, kada wala na pero sa una ang bintana, kaya wala pa may gilos si Tigado man, idusoan ang bintana sa mga nakatas ang steak sa kahoy, pagduso, ulit maabre, pag abre, ios-os, itukod diha, pagtukod, abre na. Mo gikuha sa kung iyaan ang tukod sa bintana o giadto ang sugalan o gibunalan ang iyang bana. Pauli! Tika ko singgit di ade ka dere. So nangatawa iyang mga kumpare. So kadadto gianggaan siya si trangka. Trangka man sa bintana ang gibunal, si trangka na ang iyang hayo. Unya magdodo pre na si trangka pre. Moingon pud nga, eksaba. Na maka-agrego ra ning uban diri nga suwito ana. Nya Christian ka ino nimo ang usa imong silingan nga nabunalan sa trangka. Mo apil po ka sa ubang tawo. Oh, si trangka o niya si trangka. Kini tinuod ni nagsakay kog series. May nakasakay nga believer sa message. Wa sa kay bao nga naa ako sa series. Pagdangka ginya sa portahan ingon ang driver. Oh, si Bao. Niya si Bao. Ingon po siya. Ay saba. Mo namang si Bao ay saba. Nangatawa po hasta pa lang ko doktor. Iko kini di ay nga brother di ay ni. Bao di ang gaan di silang lugar. Anto bayan? Karon di man ako siya makuha kay dito mako San Carlos gikan. Og pauli ka pasagay San Carlos. Anto bayan agian mo lang. Safe ko bisag mention ko ngan kay may tao. Mahog tagadag ani kinsa ka no? May punto lang ko. Oh si Bao niya. Tanong sa driver na. Ingon na siya. Ay saba. Katawa po ko doktor. Iko diha naman unta siya danas di na siya mo kuan ba mo kuyog pa murag iyang gisuportaran ang driver nga gianggaan siya si Bao ingon ay sama pre iko Lord ako pud Ginoo bahay mo di ko ani mapilyor pero pwede po ko mapilyor sa ubang pong butang so di ka magpaka sobra sa ubang tao ang punto ko lang inana ang dating gawi sa mga Gentiles mawis Pablo bosa makaingon ko diha sa Ginoo dili na unta kamo maginawi sama sa mga hentil. Katungod sa kaburong, gigit-kita ilang hunahuna, kay nahimulag sila sa kinabuhi sa Dios. Og tungod sa kaburong, because of the ignorance that is in them, their mind is blinded. Tanawa na. So daghan pa kayo, osbon ko, basahan na lang ninyo chapter 4, chapter 5, hasta chapter 6. Maong si Pablo, nakaingon si Pablo sa Ephesians chapter 6, verse 12, put on, verse 11, put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in the high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to stand against the evil day, and having done all to stand. Bisa ka na mga bahina na, gigawi na sa mga unbelievers. O ang tudlo sa Biblia, ang Kristo, dili ang ayan, mangginawi, magbehave sama niya na. 1 Peter chapter 4, amo nang gibasa gapon dito. Last, kaya kung tapos yun na yun eh. 1 Peter chapter 4, verse 2 and 3, basa ba nunoy? Tuduhi, kada kay microphone. Naipangutana, ang Kristohanon po hindi bang makakatawa? Makakadlaw? Pwede Kristohanon mo kadlaw? O di, mga sa kita Krismoot ani? Kita simangot?
Pero bantay mo kanay katawa nga extreme. Muna gidili sa Biblia. We must know that. Sige, basa mo nonoy. Verse 3. Verse 2 and 3. 1 Peter 4. So, aron kamo magkinabuhi sulod sa panahon nga nahibilin pa sa lawas dili na tungod sa pagbuot sa tawhanong mga pangibog kundili tungod sa pagbuot sa Dios. 3. Kay kadtong panahon na nga miagi igo alang sa pagbuhat sa buot ipabuhat kaninyo sa mga hintil sa paggawi sa kaulag pangibog hubog-hubog kudyaka bahakak sa kumbirahan sinumsumay og sa gidili nga pagsimbag mga Diyos-Diyos. Sa ito ba sa una si Pablo nakasabot kag unsa ta sa una okay lang to. Kuyog ta sa ubang mga hintil nga atong kaparehas nga hintil hudyaka bahakak sa kumbirahan hubog-hubog katawa bahakak. Nanay katawa ha pero masugpon bahakak. Pwede krisuhanon kakatawa ay lang nag-isugpon ang bahakak. Kada bang nangangyo ka palagi dahil maglupad mga buyog basig makasuod pa natokan yo ka. Kay pilagi ka segundong katawa bahakak ana. Nya maingon pa nga isakitan kog tiyang kinatawa. Daw mapatay kog kadlaw ug silunggo pa. Aw lang ba express kalipay ikamatay gyud nimo. Kay sobra na kayo. Katawa bahakak. Maingon ko, ano gidamang Kristiyano nakapaniid ba siya sa sagay? Wala. Sa uban po wala. Pero panagsa na ay mag-behave, ana. Aron gyud nga husay atong ihatag. Kay di na ko ihatag. Anong ihatag mo Pablo Abibe? Anong ihatag mo ni Pedro Abibe? Di ko mo ito gisulti na para lang ma-occupy og space sa Biblia. Gisulti na kay mapuslano na sa pipilag kinsa unsang panahon na Diyos lang na sayon. All scripture is given by inspiration and is profitable for doctrine, for reproof, for instruction in righteousness, that the man of God may be thoroughly furnished unto all good works. So nakaroon. Kumusta na bro no, nana? Nana. Sige, akong tapusan ang quotation ng ibasa. God's behavior is His person, and what He is in His behavior declares His person. Ang pamatasan o kinaiya sa Diyos, mawang iyang persona. O kung unsa siya sa iyang pamatasan o pagbinatasan, nagdeklarar ka na sa iyang persona. And that's the way you are in your behavior of life. Tells what you are. Second reading sa Psalms ng Propeta about behavior. The astonishing thing today is the behavior, the spiritual behavior of the Christian church. Ang makatingalang butang karon mao ang pagbinatasan, pagginawi sa ang espirituhanong pagginawi sa Kristohanong iglesia. How can we have faith? Now, na example of prophet sa behavior. How can we have faith? How can we trust God when we want to be above the other? Kini di ang pagpalabaw-labaw ba? Dili na Kristohanong kinaiya. Hebrews 12, gingon nga, preparing one another. Pasulabihon nimo ang uban. Dili ka maniguro kasi mo ha. Self-interest, bahala ng uban, makasiguro lang ko sa kuang bahin. Okay na. Huna-huna ng hintel. Ang biblical o scriptural behavior is tagae ang benepisyo ang laing tao. Unahan siyang matagbaw, bisang adto na lang ka sa pinilian. Gidisplay ng Abraham sa maglalis ng ilang mga bakiro, ilog na din sa kahalban sa ilang mga karnero. Ingon na si Abraham, Lord, usarata ka panimal, usarata ka dugo, Lord, pag umangkon ti ka, uyuan ni mo ko. Tanawa nga to ang mga bakiro sa mga karnero, atong kabakahan. Nag-away diya sa halalban. Na di man pwede nga hasta anak madata. Pag di kaya anak Lord, magbuwag na lang ta. So kan nga adapta ka, di pagkakasarang sa una. Pero karon kasarang ka na, adunahan ka na. May asawa ka na, may mga bata ka na. Bisag magbuwag na ta, Lord, di na kumabalakan nimo. Go ahead. Magpili ka, Lord, na. Tanawa na. Basta Kristohanon ka, tagaan mo benefits ang laing persona, dili ang imong kagulingon. The interest of others and not yourself. O adto ka ng pataglot, na dihang syudad sulo magumura, o diha kas pataglot,
Dili lang ko pabilin ko sa bukid. Pag pilion mo ng kabungturan, budulhog ko dito. Na muna ang Christian attitude. Tagaig benefits ang laing tao. Bisag nga mo ha second choice na lang. Dani, nahimo na akong matasan ito sa una, dili ingon akong sulbong kuling una. Kung nahimo na akong kinaiya, inani kong pagi, manakay tag salakyan. Kung pastor, pwede mga mo pili kong lingkuranan. Pronsit ko, anak ko sa the best. Pero akong tanahon, ang mga mas tigulang pa nako, o kung mga babae, sa bagay di mo na batasan Kristohanon, kustumbre Pilipino na, ang Pilipino gibanto nga, hospitable. Elementary ko ako, usa man naging nga, hospitable. Kaya ang paing hospital na ako manunduman. Kung sa Pilipino, pirimim hospital, sa mga hospitality. Ay maabi-abihon di ay. Ang pagka maabi-abihon, Kristohanong kinaiya. Nawita ko si Pablo dito si Brown, ayaw pagkalimot sa pag-abi-abig mga langyaw. Kaya tingali bayaw ka mo naka-abi-abig manulunda, walang mo kandipara. So, ang pagbalabaw-labaw, natinga si Abraham. Astonishing thing about the behavior of Christians. When one wants to be a ruler over the other, ay, gabasa ko ni ini, pero ako, nagbinatasan ko, di ko katago. Kay kamo may mga mata mong dinihugan sa Diyos. Kamao mong mo discern sa inyong pastor. Kung ano, palabaw-labaw kayo ni Sibel Cristiano. Sa sinultihan, sa binuhatan, palabaw-labaw magini siya. Magtipon mga pastor, mga gadiring, palabaw-labaw gina siya. Di ko ni anak katago kung kana akong give-behave. Because behavior is something obvious in the sight of people around you. No wonder, atong walin Pastor Orlando gabi, gahapon dito sa Agbalukan, ang Diyos sarang makita sa upat ka anggulo o upat ka agianan, upat ka paagi. Ang Diyos gani makita ko na siya sa iyang universo. Sa universe, makita ang Diyos. The heavens declare the glory of God and the firmament. Kaya wala makahimo niya na kung dili sa gamhanan. Makita siya diha sa iyang pulong. Kaya ang tao mailhan sa imong sinultihan, sa imong pinulungan. Tanay iyang gisulti, iyang gituman. Faithfulness of God. Tremendous power. God is omnipotent. So, ila na ang Diyos. So, kung magpalabaw-labaw ka, di ka katago, makita ka. Dili di ay maayong behavior ang palabaw-labaw. When one wants to be a little greater than the other. So, di lang kukutob tungkol dapat na diban worship. Dako, pagkain nga subject ko ito pag-ining palaparon. Pero, mga anak man ta sa Diyos, ang atong tinuod nga magbalantay o shepherd of our soul is the Holy Spirit. Kinilang bahina. I hope sa ako, mga mahal ng igsoon din sa itong church, di ta mahunong magtuon. Bisa kung sa nakaanindot sa itong pagbati, nga mubalik lang ta ang Ginoo sa rapture, kuhaon ta. Ado na gyud po tayo responsibilidad nga nabilin, samtang ang mga adlaw, ani apa ta sa yuta. Di ta magkakapoy paghimog maayo. Ato gipagbantayan atong kagalingon, nga maghimog tag maayo sa ikahimaya sa Dios atong gilagaran o sa ikapaligon sa atong magkubanan sa simbahan, sa atong makakilala diya sa gawas o mugawas ta, sa atong mahigala nga mga unbelievers, ato ng obligasyon as children of God. To show to the people that we are a different people, not sa atong kaulingong pagbuot, kundi by the word that we allow to live itself out from inside out, a behavior that is fitted for a professed Christian. Let's all stand up. Kamusta, kuman ini, mark it in your mind that good behavior is not an option, but it is expected from us. Even the Apostle Paul wrote to the churches in his day. Father God, we just thank you so much, Lord. Aside ko Ginoo personally nga kini nga subject, pakanindot, Lord. O bisag unsa nga subject kung kami, Lord, dunay kasing-kasing sa pagtuman, dili may mahadlok, Lord, nga mo latag niini kaysa among kinasuluran, gipangandoy man sa namo ang maong mismong butang. So Lord, ikaw ang mahal maayo kakayo, nagakanta kami, God is good. All the time and all the time God is good.
the goodness of God. Lord God. Kana, Lord, tinuod kay mo mang makita, Lord, sa mga butang imong gibuhat. Mato pa ni Pablo, ang iyang dayon o walay katapusang pagka-Diyos at hagin na dayag pinagi sa mga butang nga iyang nabuhat. You are love, Lord. God is love. Wa nimo gi-withdraw kadang kahayag sa adlaw, bisag ang mga tao nga nagpuyo sa naong sayuta, dili matulmanon hana kanimo. Bisag ang nagaangkon nga Kristohanon kami, sama sa Israel sa daang tugon, kundi pa ang naso nga dunay Dios, mao pa ang supak sa iyang mga kasuguan. Maulon nga imo nang gituyo, may panahon nga ang mga hintil, tagaan sa nimo kay gayunan nga makabati sa imong pulong, kay Dios ka nga matarong. Ingon imong propeta, at least every one man has the right to hear the gospel. That is the faithfulness of God and the justice of God. So thank you, Lord. Kami pagsaksang manimati, ikaw ang final nga guide, paggiyan kanamo ngadto sa pagkaangko nini o sa katumanan nini sa mong sa kakinabuhi. Oh God, thank you so much. And as we continue, may continue, Lord, to be with people whom you have chosen, Lord, to speak your word, that we may continue to receive your blessings. Lord, this is our prayer, giving you all the gratefulness that is in our spirit, Lord. In the name of your Son, our Lord and our Savior, our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, you may be seated now. Kung yatag sa MC, ang time sa pag-welcome sa sunod nga part sa itong serbisyo. Meeting din, handle ko. So, ingon niya. Praise God. Sumayra ang tanan, mga igsunan. Ang mensahe nga diin ang Sunday School ginadala sa atong mahal nga pastor. Din mo lang ko tanan o kung nag-cover to sa mensahe na may tungod sa Kristohanong batasan o binatasan o ginawi, no? Behavior, Christian behavior. So, kita tanan, nagtingwa tanan mga kauturan, di ba? So, may message gani ang manalag na nga conduct, order, and doctrine. No? Conduct, order, and doctrine. Na po'y yung ang ABC sa Kristohanon. Praise God. So, ang pagginawi nga Kristohanon, pinakauna po na nato nga behave na usab ta sa dihang hilawat sa mensahe. Praise God. Hallelujah, gitingwaan nato nga mangin kahamutan ta sa tagsa-tagsa tungod kang atong prinsipyo atong gibase diha sa pulong sa Ginoo. Praise God. So, kung gihangyo ang tanan nga kung pwede makasulod diri samtang akong ihatag sa to ang mudala sa mga alawiton sa pagsimba sa Ginoo, our songs of worship kay Brother John Mark, kay imo na lang ta siguro og meeting kay si Brother Nuno unta ang mudala sa divine worship. Pero kay kin-announce na po dahil sa group chat nato sa church, no? Nga natahimuon nga meeting after sa Sunday School class wherein nga daw dako-dako urong oras na kinahanglan. So ang message man ni Brad Nuno, medyo dako po daw kinahanglan og mga oras. So ug mo teach pa si Brad Nuno, di kita ka meeting. Ug kung mo-meeting ta, di na po maka-teach si Brad Nuno. So sa hapon dako ang atong time pagpamati, no, sa mensahe nga din mao gyud ang ipreparahan ni Brad Nuno. So nini nga po, aning buntag, mo-meeting na lang tayo magkauturan after sa mga pag-awit nato diha sa Ginoo. So, pasalamatong kita, nini kamuntagon, what I expect, ari diri panimalay sa atong mahal nga autor nga nangin, alagad na sa Dios bilang pastor nga sa San Carlos, Brother Rolando Albert. Nakita na ako, pipila ka mga kauturan sa Olsagay. No? So, praise the Lord. So, malipayan ang tanan diha sa Ginoo. Yes, we praise and thank you, Lord. Amen. Atong ihatag ka Brother John Mark sa pag-date sa mga bahanon.
Amen. Ginapangabay ko ang tanan sa pagtindog. Ako ikot sa pag-usap no? In Psalms 122, it says, I was glad when they said to me, let us come into the house of the Lord. Tanan bala may kalipay sa pagkaridri sa balay sa Diyos. Hallelujah. Let's worship the Lord this morning. And let us sing the song, Nalipay Kog Dako. Hallelujah. And it's good also to see each other. Samtang pakikuyog kita sa paghimaya da kaniya. Hallelujah. Nalipay kay ikaw anian, nalipay kog dako kay nagkauban na sata. Nalipay kog dako kay ikaw isimba. Igsoon ko kamusta ka na. Once again, nalipay kog dako. Nalipay kog dako kay ikaw anian, nalipay kog dako kay nagkauban na sata. Nalipay kog dako kay ikaw misimba. Igsoon ko kamusta ka na. Pagkanindot, anindot mo simba, pagkaanindot mo kanta. Amen. Ang tanang anak sa Diyos adunay panaghiusa, panagbingkil kalimtan na, paharion ta ang gugma. Dawata ang kamot, di mo ikson. Kung kamot, ikson ko kamusta ka. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, og ang tanang anak sa Diyos. Amen. Hallelujah. May pag-iusa. Amen. Nalipay kog dako. Nalipay kog dako kay ikaw ania. Nalipay kog dako kay nagkauban na sata. Nalipay kog dako kay ikaw bisimba. Igsoon ko kamusta ka na. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta. Hallelujah. Nang tanak sa Diyos. Amen. Kay panaghiusa, panagbingkil kalimtan na, paharion ta ang gugma. Nawata ang akong kamot, igsoon ko kamusta ka. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, hog ang tanang anak sa Diyos. May pag-iusa, pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, hog ang tanang anak sa Diyos. Adunay panaghiusa, panagbingkil kalimtan na, paharion ta ang gugma. Nawata ang akong kamot, igsoon ko kamusta ka. Pagkaanindot mo simba, pagkaanindot mo kanta, og ang tanang anak sa Diyos. May pag-iusa. Ito nga baon, ayaw pagluya-luya. Ayaw pagluya-luya. Amen. Sa pagdahil kaniya, kay kung magluya-luya, maalkansi ka, maalkansi ka. Punto na kay problema, ayaw huna-huna. Amen. Pulihi sa pagdayig, sa presensya niya. Sa presensya niya. Atong itaas ang atong mga kamot. Hallelujah. O gibayaw, kanto sa iya pagdayig. Hallelujah. Lingin sa wala, o lingin sa tuo, o kamusta ang igsoon mo. Ayaw pagluya-luya. Ayaw pagluya-luya. Amen. Sa pagdahil kaniya, ay kung magluya-luya, maalkansi ka,
pinansin ka. Puno na kay problema, ayaw una-una. Amen. Pulihin sa pagdaig sa presensya niya, sa presensya niya. Itaas ang kamot o gibayaw, sa pagdaig kaniya. Lingin sa walang o galingin sa tuo. O kamustahan ang igsoon mo. Once again, let's see the chorus. Itaas ang kamot o gibayaw sa pagdaig kaniya. Lingin sa wala o galingin sa tuo. O kamustahan ang igsoon mo. Yes, Lord. O kamustahan ang igsoon mo. O kamustahan ang igsoon mo. As we are one in Christ, we sing in one in His glory. Hallelujah. Sa iyang himaya. Hallelujah. Kita na nag-awit. O gawitan na ning last nga ambahanon. Ang awit sa gugma. Hallelujah. Matod pa diri. Siya nga, bisan wala nato siya nakita, apan nakita tang gugma niya. Buhi siya nga Diyos nga atong ginalagaran. Hallelujah. Sa diya nga pamagi mo ato na siya nakita, ato na siya nakaplagan. Hallelujah. Tuod lang, gibati ako sa pakigugmani mo. Tungod sa gipakita mo, nagumakan ako. Ingon sa dili ako, mahimot ang kumalayo kanimo. Busa dili og dili ako, mubiya kanimo. Sing once again. Sa tinuod lang, ibati ako sa pakigugmani mo. Tungod sa gipakita mo nga gumakan ako. Ingon sa dili ako, mahimot ang kumalayo kanimo. That's right, Lord. Sa dili o dili ako, ubiya kanimo, Ginoo. Bisan wala kita makita, apa nakita ko ang gugma mo. Uy ka nga Diyos nga akong ialagaran. Oh, yes, Lord. Bisan ako makasasala, imo akong ipakaway sala. Takos ka sa tanang pagdaig o pasalamat. Sa tinuod lang, ibati ako sa pagigugmani mo. Imong gugma o Diyos, na nauna na napasa diri ka na mo. That's why, Lord, amon pong bation nga higugmaon ikaw, Ginoo. For thou art faithful, thou art a merciful God, glorious God. Hallelujah. Manuloyon, miskan pa man sa amon yung mga kasasala, O Diyos. Hallelujah. O Ginoo, bisan wala kita makita, apa nakita ko ang gugma mo. Ikaw buhay, O Diyos, na among gialagaran. Thou art the author of life. Hallelujah. Bisan ako makasasala, imo ako
ka sa tanang pagdayi o pasalamat. Once again, sing the chorus. Bisan wala kita makita pa, nakita ko ang gugma mo. Yes, that's true. Buhay ka nga Diyos For thou art the fountain of life, dwelleth in the light. Hallelujah. Bisan ako makasasala, imo akong ipakaway sala. Oh yes, Lord, thank you, Tapos Lord. ka sa tanang Pagdayi mo pasalamat. For the last time, let's sing the chorus. Bisan wala kita, God bless you very much. Pa, nakita ko ang gugma mo. Buhay ka nga Diyos na akong kialagaran. Bisan ako magkasasala, imo akong ipakaway sala. Tapos ka sa tanang pagdayi kong pasalamat. Tapos ka sa tanang pagdayi kong pasalamat. Tapos ka sa tanang pagdayi kong pasalamat. Oh, dalayan ka, Ginoo. Oh, we thank you, Jesus. Tinod ka na maigsunan, sandili nato siya makita, apan ang iyang gugma ato nakita ang maigsunan. Amen. I believe nga may nakita nato ang gugma sa Ginoo, no? So, kita magadugay makauturan kay makamiting man kita after this. Kuha kita sa atong love offering, our tithes, so, kay divine worship, at ito nini ika-kuhaon makaigsunan. Ang baon natin ang bahanon sa paghatag natin sa ato ang divine worship offering. Hallelujah. Ang baon natin ang bahanon. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Ang mensahe na nungod sa Christian behavior. Hallelujah. Isang behavior sa Kristohanon. Adlaw-adlaw nang matamis si Kristo sa iya kabuhi. So every day with Jesus, sweeter than the day before. So we thank you, Lord. Hallelujah. Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one I'm waiting for. Every day with Jesus is sweeter than the day One more before. time. Every day with Jesus. Oh, yeah. Day with Jesus is sweeter than the day before. Hallelujah. Day with Jesus, I love you more and more. Jesus saves and keeps me. I'm waiting for. Day with Jesus is sweeter than the day before. Hallelujah. Tinood na ang bahanon mga igsunan. Adlaw-adlaw. Tamis ang atong relasyon diha sa Ginoo. No? Wala nagisgot ra. May problema ba ka? Wa kay problema? Wala nagisgot diha. Tamis ba siya sa matag adlaw sa atong kinabuhi? Amen. Daghan tang kapaltahan. Pero wala na nagkuha nga dili ang atong Ginoo. Hallelujah. Nagmatamis adlaw-adlaw sa matang kapaabot kita sa iyang pagka-refleksyonan. O dalayaw ka o Ginoo. Hallelujah. Pwede ko kita miksunan. Butlan na ako hangyon ang atong mahal nga utod, ang atong mahal nga pastor, Brother Orlando Alberto, sa pangamuyo na nungod sa atong mga halad sa kugma, mga ikanapulo diha sa Ginoo. Sige, magaduko kita mga kigsunan. Ginoo, salamat sa dako sini nga adlaw. Adlaw nga para sa pagsimba sa imo, kag adlaw nga para sa imo, Ginoo. Lord, kay Amen. gihatagan mo kami sang anong kaadlaw para sa likoton, sa natural.
Praise the Lord. kag subong nga adlaw nga para sa imo, ang amon gihimo gid Dios sa anom ka adlaw ari ginabalik namon sa imo. Kay kung hindi sa imo kusog kagahom, hindi kami makabaton sini Ginoo. Salamat bisan sa mga ambahanon nagasiling ka every day with Jesus. Lain ang amon nabatyagan sa una kag sa karon Ginoo. Kami damor nga nagapangalagad nga nagalapit imo pagbalik, nagatamis ang amon pag-alagad sa imo gid Dios. Lord, salamat opdi ang mga kautoran, mga kaigsunan diri sa Sagay. Nagatuo kami nga bisan diin, Lord, ara ka sa amon gid Dios. Saligan namon ang imong gugma kakaluoy magauban sa amon kanunay. Amon gidatugyan ini sa pangalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Amen. Praise God. So siguro mag-apong kami ng tanan, mga kauturan, no?